Nawag na dilawan ng isang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos at inihambing pa kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Alamin natin kung bakit niya nasabi ito sa report ni MJ Mondejar. Tinawag na dilawan ni Albay Representative Joey Salceda si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dilawan ang tawag sa mga miyembro ng Liberal Party, ang ruling political group, noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ng kanyang inang si former President Cory Aquino. At para isalarawan alpaka ng mga Aquino, naging popular ang salitang dilawan para dito. Ngunit sa isang press conference ngayong araw ng Lunes, Pebrero 12, ay tinawag nga ni Salceda na dilawan si Marcos Jr. at inihambing pa ito kay Pinoy. Sabi ko nga, mas dilawan pa to kay Pinoy. Nasabi ito ni Salceda. Ito ang tanong, mga kaloys. Pambira kasi si Budol Lipunan. Magtatanong siya, ang pwede lang bumoto yung mga followers niya. Gago rin, no? Magtatanong siya, magpo-poll pa siya, pero ang pwede lang sumagot yung mga kapwa niya si Raulo. Tayo hindi tayo ganun. Ha? Tayo hindi ganun. Tanong natin ha, sa taong bayan. Sa tingin ninyo, si Bongbong Marcos pa ay mas dilaw pa kay Pinoy? Lagyan tayo ng poll. Ha? Malay mo may sumagot na sumali pati yung subscriber ng Bagong Lipunan. Ayon ba kayo kay Kong na mas... Ay, hindi ko ba... Walang yan. Sang-ayon ba kayo kay Kong na mas dilaw pa si BBM kay Pinoy? Ayan ha. Yes. Huwag muna kayong bumoto. Wait lang. Dito kayo bumoto. Ayan. Kahit hindi kayo subscriber, pwede kayong bumoto dito. Hindi katulad kay Bagong Lipunan. Siya lang ho ang pwedeng bumoto. Pero ako meron akong tanong mamaya, mas matindi. Sa tingin nyo ba matatanggal to sa Congress? Ha? Ito. Habang pinapaliwanag kung bakit ingat na ingat si Pangulong Marcos Jr. na magkomento sa panukalang amyenda ang saligang batas ng 1986 People Power na siyang nagpatalsik sa kanyang ama sa pwesto, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. The President's main governing theme is unity. So he's very careful about public perception and anything that has to do with the EDSA 86, especially its articulation, the Constitution. He's careful not to be perceived as dismantling the 1987 Constitution, as he has been careful about all other vestiges of the 86 Revolution. Divisive ang issue. Alam nyo ang dahilan niya kung bakit mas dilaw pa daw si Marcos kesa kay Pinoy. Dahil daw, ayaw ni BBM baguhin ang Constitution, which is the 1986, which is, ito daw po ay ginawa ng mga dilaw. Okay? Si Raulo rin tong congressman na to, no? Hindi, ito lang sasabi ko, ha. I agree that in some other issues, mas dilaw pa si BBM kesa kay Pinoy. Maybe in appointing some of the people around inside the government, mas dilaw pa si BBM kesa kay Pinoy. Pero, eto yung perong malupit na malupit. Para i-pressure mo lang si BBM na pumayag sa lintik na pagbabago ng konstitusyon na Tambaluslos Initiative, sasabihin mo ng masyado siyang mas dilaw pa siya. Yun ang punto niya dito Sabit siya dito. I may agree na tama, mas dilaw pa nga si Bongbong Marcos. Pero not because ayaw lang yung Constitution baguhin. Sa madaling salita ganito lang kasimple. Pinipressure niya si Marcos na sumang-ayon sa kanila. Kung hindi, dilaw ka. Blackmailer siya. Etong congressman na to, blackmailer din ng no? Di ba?
Napakawalang niya din no? Oh, dilaw ka kung hindi ka papayag sa gusto namin mangyari. Dilaw ka. Ay, mas malupit pa to sa red tagging eh. Yellow tagging nga lang. Di ba ho? Yun ang totoo dito eh. So, this is not right. Okay? Ako agree ako dun sa mas dilaw because of appointing the dilawans in the government. Pero hindi naman yung ganyan na parang ang dating makaano kayo eh. That's manipulation. Yun lang ang totoo ha. Sa akin medyo sabit ako dun eh. Parang ang siga nyo naman, ang bully nyo. Para lang sumunod sa inyong presidente, sasabihin mo mas dilaw. Apakawalang niya, di ba? Hindi, tama naman po. Tama naman yung mas dilaw siya sa, sabi kasi nito, ay mali yung answer ko, no pala. Hindi, tama. Sa tingin ko, tama naman na mas dilaw talaga si BBM. But not because ayaw lang galawin yung Constitution. Kung ayaw man niya. Pero that's not what we are seeing, di ba? Pero ang ano ko lang dito, yung pagiging bully. Bully ng Kamara sa Senado, pagiging bully ng Kamara sa Presidente, napaka-bully niyo. Para lang sundin ninyo ang kautusan ni Tambo, bubulihin nyo na lang lahat. Grabe, no? Ng martial law sa mga Pilipino, lalo na noong 2022 presidential elections. Kaya ayon kay Salceda, na chairman ngayon ng House Committee on Ways and Means, maingat rin ang Pangulo sa public perception sa mga issue na may kinalaman sa 86 Revolution. Ito rin ang paliwanag ni Salceda kung bakit may punto naman yung iba dito. Baka naman kasi utu-utu si Marcos. O baka naman kasi weak si Marcos. Kaya minamanipulate nila. Hindi, yung mga nagsasabi, binabasa ko lang dito ha. Binabasa ko lang. Iba ang pananaw ni Mr. Marcos sa charter change. Noong una, ayaw niya sa Chacha at hindi raw ito prioridad. Pero sa isang talumpati kamakailan ay full support na ang Pangulo sa pag-amyenda sa saligang batas. So for the President to come out in support of charter change despite his usual reservations on such matters clearly show that he sees this as urgent and of the highest notch. This is the first time he has deviated from that position. If you look back since he has... Pero kasi kung ito, bigyan ko lang kayo ng konting info ha. Ito po kasing ito, yan. Yan po kasi, dancer ho yan. Totoo po, dancer po kasi ito. Ito ang congressman na dancer. Alam niyo kung bakit? Ang galing sumayaw nito eh. Kung sino nakaupong speaker, sinisip-sipan nito. Kung sino yung nasa power, sinisip-sipan nito. Hindi ko alam kung bakit. Baka malamang gusto mabasbasan ng MOOE. Ganyan yan eh. Kilala yan sa kamarang ganun eh. Actually, matalino ito. Ekonomista ito. Okay, kaya nga laging ini-interview sa TV. Pero ang galing mambaluktot ng katotohanan nito. Itong congressman na to, ang galing niya magbaluktot. Kaya niyang baluktutin ang mga bagay-bagay just to favor yung gusto niya. At yung gusto niya palagi yung speaker. Dati, sip-sip yan kay Cayetano. Sumipsip yung nawala si Cayetano, biglang sumipsip yan kay Velasco. Nung nawala si Velasco, sumipsip yan kay Remulla. Yan eh, lagi sip-sip. Dati nga, sumipsip din niya kay Duterte. Kaya nga dancer magaling sumayaw. Diba? Magaling pasayaw-sayaw yan sa prinsipyo sa buhay. Pag ganun-ganon yan dancer yan. Presented or during the campaign, hindi ito naging issue nung 2022 election. Nauna nang itinanggi ng Kamara na sila at si Speaker Martin Romualdez ang mga nasa likod ng pangangalap ng pirma para sa People's Initiative o ang kontrobersyal na PI. Ang PI issue, pinaimbestigahan sa Senado dahil sa mga report ng panunuhol kapalit ng pirma. May mga party list organizations pang ang itinuro na nagsusulong ng PI, lalo na sa ilang bahagi ng Mindanao. Pero ngayong full support na si Pangulong Marcos Jr. sa Chacha. Ano naman kaya ang gagawin ni Salceda at ng mga tropa niyang kongresista? So, klarong-klaro na siguro kailangan pag-usapan at klarong-klarong House. So, ibig sabihin yan, tigil na muna ang PI dahil... Eto.
isa yan sa mga nakakairita ho pagdating ho sa sinabi niyang mas dilaw pa si Bongbong Marcos. Yes, again, maybe in some ways, maaring mas dilaw pa si Presidenteng Marcos kaysa kay Pinoy. Why? Because yung mga nilalagay niya sa posisyon, yung mga impluensya ng mga Romualdez, yan ay talagang mas dilaw pa. Kaya lang, pagdating naman po sa pagpe-pressure at pambubuli ng Kamara dito ho kay Pangulong Marcos, hindi ho ako dumidisagree po ako dyan. Huwag kayong bully. Masyado kayong bully. Hindi naman tama yan. Always remember, di ba? Lagi nga nilang inaano lalo na yung mga sip-sip na mga congressman dyan, kaya minamadali ang Senado. Binabalangkas pa sa Senado yung yung pagbabagong gusto ninyong baguhin